huminto ka. Kahit ano pa ang ginagawa mo ngayon, huminto ka. Ang sasabihin ko ay hindi para sa lahat ng nakikinig. Para ito sa iyo. Matagal mo nang dinadala ang isang bigat na hindi mo maipaliwanag sa sinuman. Ngumingiti ka pa rin sa harap ng mga tao, pero sa loob mo, may bahagi na pagod ng magpanggap na maayos ang lahat. May mga gabing tahimik ang paligid, ngunit ang puso mo ay maingay sa tanong na paulit-ulit bumabalik. Bakit parang ako na lang ang lumalaban? Bakit parang ako na lang ang naghihintay? Bakit parang may pinto na ayaw pa ring bumukas kahit anong sipag ko? At ngayon, narito ako para sabihing hindi ka basta-basta napadpad sa mensaheng ito. Hindi ito aksidente. May mga bagay kang makikilala bago matapos ito. Makikita mo kung bakit may mga senyales na matagal nang dumaraan sa buhay mo. Mauunawaan mo ang isang padron na matagal nang humahawak sa iyo sa likod ng mga nangyayari. At bago tayo matapos, may isang pahayag na maririnig mo ng malinaw at ang pahayag na iyon ang maglalagay ng tatak sa mismong sandaling ito. Manatili ka sa akin. Huwag mong bitawan ang sandaling ito nang hindi mo pinapakinggan hanggang dulo. May dahilan kung bakit umabot sa iyo ang salitang ito sa oras na ito. May dahilan kung bakit ang puso mo ang unang tumugon kahit hindi pa lubusang umuukit sa isip mo ang lahat. At kung may isang bahagi sa iyo na matagal nang umaasang may darating na makakaunawa, makinig ka ng mabuti dahil iyon ang mismong nangyayari ngayon. Sa loob ng ilang minuto, makikilala mo ang mga palatandaan na matagal nang kumakatok sa buhay mo. Makikita mo kung paano nila ipinapakita ang hindi nakikita ng iba at kung bakit hindi ka dapat matakot sa mga iyon. Mauunawaan mo rin ang bagay na paulit-ulit na bumabalik sa isip mo kapag tahimik na ang lahat. At sa bandang huli, maririnig mo ang isang panloob na pagpapatibay na hindi ko sinasabi para lang gumanda ang pakiramdam mo, kundi dahil iyon ang totoo para sa iyo ngayon. Ito ang uri ng mensahe na dumarating sa tamang sandali kapag ang isang kaluluwa ay handa nang makilala ang sarili nitong kinatatayuan. Hindi ka tinawag ng ingay, tinawag ka ng katahimikan sa loob mo. At sa katahimikang iyon, may nagsabi na huwag ka munang umalis dahil may dapat ka munang marinig na hindi mo maririnig sa karamihan ng boses sa paligid mo. May mga pagkakataon na ang mensahe ay dumarating hindi dahil hinanap mo, kundi dahil hinanda ka na nitong lapitan. Parang pagdating sa isang pinto na matagal mo nang tinitingnan mula sa malayo, at sa wakas ay may kamay nang kumatok mula sa loob. Kaya huwag mong isipin na naparito ka lang para makinig. Naparito ka dahil may bahagi sa iyo na handa nang makilala kung ano talaga ang nangyayari. At ang unang bagay na kailangan mong makita ay ito. May mga senyales nang lumalabas sa buhay mo na hindi basta nagkataon. Hindi ito parang ulap na dadaan lang at mawawala. Paulit-ulit ang mga ito. Mapapansin mo sa oras, sa panaginip, sa biglaang bigat sa dibdib, sa mga salitang naririnig mo mula sa ibang tao na tila tumatama sa parehong lugar sa loob mo. Ang lahat ng iyon ay may tinuturo. Maaaring nagigising ka sa parehong oras ng sunod-sunod na mga gabi. Maaaring may sandali sa pagitan ng madaling araw at bukang liwayway na biglang malinaw ang isip mo, parang may gumising sa iyo kahit wala namang ingay. At pagkatapos, bago ka muling mahimbing, naroon na naman ang pakiramdam na may nais ipaalam sa iyo ang katahimikan. Hindi ka nililigalig ng sandaling iyon, inaanyayahan ka nitong makinig. Baka napapansin mo rin na ang damdamin mo ay dumadaloy sa mga alon na wala kang maipintang dahilan. May mga oras na okay ka naman, tapos biglang bumibigat ang loob mo na para bang may lumang sugat na nagising nang hindi mo sinasadya. Hindi ka mahina dahil doon, hindi ka nasisira. Minsan ang puso ay nagsasalita bago pa maunawa ng isip kung bakit. At baka may mga usapang dati ay mahalaga sa iyo, pero ngayon ay parang may natanggal na bigat sa kanila. Mga pangakong noon ay inaasahan mo ng buong puso,
ngayon ay hindi na tumitibok sa loob mo sa parehong paraan. Hindi dahil naging manhid ka, kundi dahil may bahagi sa iyo na nagsisimulang makakita ng mas malinaw. Ang dating ipinaglalaban mo ng walang tanong ay ngayon sinusuri mo na ng tahimik. Mayroon ding mga pagkakasunod-sunod ng numero, mga paulit-ulit na tanong, mga pangyayaring parang nagbabanggaan sa parehong mensahe. Maaari mong ipilit na ordinaryo lang iyon, pero alam mo sa loob mo kapag ang isang bagay ay masyadong paulit-ulit para tawaging walang kahulugan. Kapag ang isang pananda ay bumabalik na parang may ritmo, hindi ka nito sinusubukang lituhin, inaakay ka nito palapit. Ang lahat ng ito ay hindi problema na dapat mong takasan. Mga kumpirmasyon ang mga ito. Kapag hindi mo sila binasa ng tama, iisipin mong may mali sa iyo. Pero kapag tiningnan mo sila ng may katahimikan, mauunawaan mo na ang buhay mo ay hindi ka binibigo. Sinusubukan ka nitong ihanda. May mga pinto na hindi bumubukas sa lakas, bumubukas ang mga iyon sa pagkilala. At ang mga senyales ay hindi parusa. Mga ilaw ang mga iyon sa gilid ng daan. Huminga ka muna ng malalim. Hayaan mong bumagsak ang mga balikat mo ng kaunti. Kung may bahaging biglang tumango sa loob mo sa mga sinabi ko, huwag mo munang itulak palayo. Minsan ang totoo ay dumarating ng dahan-dahan at kailangan lamang nitong mabigyan ng puwang. Kung kahit isa sa mga iyon ay tumama sa iyo, kung may bahaging sa loob mo ay nakaramdam ng hindi maipaliwanag na pagkilala, i-type mo ang numerong 888 sa mga komento. Ang mga daliring magta-type nyon ay parang munting pagsang-ayon ng iyong espiritu. Ito ang pinakasimpleng anyo ng oo, ngunit totoo ito. I-type mo ang 888 at pagkatapos ay bumalik ka sa akin. At kahit dito pa lang, may mas malalim ka nang dapat mapansin. Ang mga senyales ay hindi ang ugat. Ang mga ito ay dulo lamang ng mga sanga. Sa ilalim ng lahat ng iyon, may iisang padron na matagal nang gumagalaw sa likod ng iyong mga araw. Ang padron na iyon ay tahimik na paghihintay sa tamang panahon bago ka maniwala sa sarili mo. Ito ang lugar kung saan palagi kang napapahinto sa tuktok ng isang hakbang. Kapag malapit nang bumukas ang isang bagay, may boses sa loob mo na nagsasabing, maghintay ka muna, baka hindi pa ito para sa iyo, baka kailangan mo pang paghirapan ng mas matagal, baka may kulang ka pa. At sa pag-urong na iyon, nawawala ang sandaling dapat sana ay tinanggap mo na. Sa marami mong karanasan, ang padron na ito ay naghubog ng parehong galaw. Nagsisimula ka ng may pag-asa, pero bago mo patuluyang maramdaman ng lupang matatatagan mo, umaatras ka. Nakikita mo ang posibilidad, pero agad mong sinusukat ang sarili mo laban sa takot. Kapag may papuri, minsan hindi mo agad tinatanggap. Kapag may bukas na pinto, nag-aalinlangan ka pa kung dapat ka bang pumasok. Kaya ang buhay ay nagiging serye ng halos pagdating. At hindi ito dahil mahina ang loob mo. Hindi ito dahil kulang ka sa pananampalataya o sa disiplina. Ito ay isang lumang paraan ng pagprotekta sa sarili na matagal nang nakaukit sa loob mo. Minsan ang kaluluwa ay natututong maging maingat bago pa ito matutong maging malaya. Kaya kapag tila paulit-ulit kang nababaling sa parehong hadlang, hindi iyon tanda na wala kang pag-asa. Tanda iyon na may mas lumang bagay na kailangang makita. Ang kapalit ng padron na ito ay tahimik, ngunit malalim. Pinapagod ka nitong manirahan sa gilid ng sarili mong buhay. Pinaparamdam nitong kailangan mong patunayan ng paulit-ulit ang karapat-dapat mo bago ka pahintulutang tumanggap. At kapag matagal mo itong pinaniwalaan, pati ang mga biyayang dumarating ay minsan sinasalubong mo ng may pagdududa. Kaya hindi ka lang napipigil sa labas, may bahagi rin sa loob mo na nananatiling nakapirmi sa isang lumang paniniwala. Pero narito ang katotohanan, hindi mo ito kasalanan. Hindi ka ipinanganak na pagod sa sarili mong paglapit. May mga tao,
May mga sandali, may mga lumang pangyayari na nagturo sa iyo na maging maingat sa bawat hakbang. Kaya ang pinanghahawakan mo ngayon ay hindi birtud ng takot. Isa itong bakas ng kasaysayan at kapag nakita mo ito ng tama, nagsisimula ng lumuwag ang hawak nito sa iyo. At dito mo mararamdaman ang halaga ng pag-alam. Dahil kapag hindi mo nakilala ang padron, iisipin mong ikaw ang problema. Pero kapag nakita mo ito, mauunawaan mong may bahagi sa iyo na matagal nang sumusubok na protektahan ka sa paraang natutuhan nito noon. Ang problema lang, minsan ang proteksyon na iyon ay nagiging kulungan. At kapag naging kulungan na, kahit ang mabubuting bagay ay tinatrato mong parang panganib. Ang tunay na sakit nito ay hindi lang pagod. Ito ang pakiramdam na laging nasa bingit ka ng pagsisimula, ngunit hindi ka makatawid ng buong buo. Iyon ang mabigat na katahimikan kapag tapos na ang pakikipaglaban at ikaw na lang ang naiwan sa loob ng sariling isip. Iyon ang sandaling naroon ng oportunidad, pero hindi ka lubusang makapahinga para tanggapin ito. At sa paglipas ng panahon, nagiging pamilyar ang panghihinayang kaysa sa pag-alis. Ngunit kahit ngayon, naririnig mo na ba kung ano ang sinasabi sa likod ng lahat ng ito? May mas malalim pang ugat, may nauna pa sa padron. At kung gusto mong maunawaan kung bakit ito naging ganoon katagal, kailangan nating bumaba sa ilalim ng mga sanga at tumingin sa pinagmulan. Isipin mo ang iyong buhay na parang isang matandang puno na tumubo sa bakuran ng isang bahay na hindi mo pinili. Malalim ang ugat nito, pero may mga panahon na ang lupa sa paligid ay naging masikip, tuyo at minarkahan ng mga yapak ng iba. Ang puno ay hindi namatay, nananatili itong buhay. Pero sa tagal ng pagkakagamit, natuto itong huwag lumaki ng malaya. Ang mga sanga ay nagsimulang umayon sa espasyong ibinigay sa kanila, hindi sa lawak na kayasanan nilang abutin. Sa simula, hindi mo nakikita ang lahat ng ito bilang paghihigpit. Iniisip mo na ganito lang talaga ang anyo ng buhay. Nagpapalawak ka ng kaunti, tapos umatras. Umaabot ka ng bahagya, tapos may humihila pabalik. Kaya ang katawan ng punong iyon ay natutong umiwas sa matinding hangin. Natutong huwag ibigay ang pinakamatibay na dulo nito. Natutong manatili sa isang hugis na ligtas, pero hindi ganap. At kung titingnan mo ng mabuti, makikita mo na ang puno ay hindi nabuo sa sarili nitong takot lamang. May mga matandang kamay na minsang nag-ayos sa paligid nito. May mga salitang binitiwan sa ilalim ng lilim nito. May mga araw na ang paligid ay nagturo dito na ang pagiging malawak ay delikado, na ang pagkilos ay mas mabuti kung nakapihit, na ang pag-uunat ay maaaring magdala ng sakit. Kaya ang buhay nito ay nagkaroon ng alaala ng pag-iingat na mas matanda kaysa sa sarili nitong panahon. Sa bakod na iyon, marami ang nakikita sa labas pero hindi napapansin ang ugat. Nakikita nila ang maayos na anyo, ang maingat na tindig, ang katahimikan ng puno. Hindi nila alam na sa ilalim ng lupa may isang lumang pagtanggap na nagsasabing kailangan mong magtiis sa puwang na ibinigay sa iyo. At dahil matagal mo nang dala ang ganitong anyo, akala mo normal ang hindi paglawak. Akala mo normal ang pag-iingat na halos kapareho na ng pagpigil. Pero ang ilang puno ay natutong mabuhay kahit sa makitid na espasyo. Ang problema ay hindi sila tinuruan kung paano muling mag-abot kapag dumating na ang bagong panahon. Kaya kapag may hangin na mas banayad, ang katawan ay nagugulat. Kapag mas maliwanag ang araw, may bahagi pa ring nag-aalinlangan kung ito ba ay ligtas. Kapag may mas maluwag na lupa, ang mga ugat ay hindi agad naniniwalang totoo ito. Ganon ka rin minsan sa mas mabuting bagay na dumadating sa iyo. Hindi dahil ayaw mo, kundi dahil matagal kang tinuruan na maging kasya lang. At ang pinakamasakit sa isang punong ganoon ay ito. Nagsisilbi pa rin ito kahit hindi na ito bumubukas ng buong buo. Nagbibigay ito ng lilim,
nakakayanan ng ulan, nananatiling matatag sa mata ng iba. Kaya iisipin ng mga tao na maayos ang lahat. Pero ikaw ang nakakaramdam ng panloob na tensyon kapag may bagong panahon na gustong pumasok. May pangako ang liwanag, ngunit may alaala pa ang katawan ng anino. May mga bahagi sa iyo na ganun ang naging buhay. Nakasanayan mong magbigay kahit hindi ka pa lubusang napupuno. Nakasanayan mong umunawa kahit hindi ka pa naririnig. Nakasanayan mong manatiling nakatayo kahit ang loob mo ay humihiling ng tahimik na sana sa pagkakataong ito may puwang din para sa akin. At kung minsan ang pinakamatatag na anyo sa labas ang siyang may pinakamatinding pagkagutom sa loob. Kung narinig mo yun ng malinaw, huwag mo muna itong balewalain. May mga bagay na bumabalik sa atin hindi para takutin tayo, kundi para muling ayusin ang ating paningin. Ang larawang ito ng puno ay hindi parusa sa iyo. Ito ang susi para makita mo na ang hawak sa iyo ay hindi ang kasalukuyan, kundi ang dating kondisyon ng lupa na kinalakan mo. At ngayon, marahil nararamdaman mo na kung gaano ito katotoo, kung minsan ang pagbabago ay hindi nagsisimula sa pagpuwersa sa sarili mo. Nagsisimula ito sa pagkilala na ang anyong matagal mong pinagtiisan ay hindi ang huling anyo mo. Ang puno ay hindi ipinanganak para manatiling nakapulupot sa isang makitid na gilid. Inilaan ito para sa pag-abot, sa pagdami ng dahon, sa pagkuha ng araw na dati ay pinagkaitan. May isang sandali kapag ang puno ay nakarinig ulit ng hangin na hindi nananakot, kundi nag-aanyaya. Kapag ang lupa sa paligid ay unti-unting lumuluwag. Kapag ang ugat na matagal nang nag-iingat ay nagsisimulang umako na may bagong panahon na dumarating. At doon, nagsisimulang gumalaw ang buhay sa paraang hindi nakatulad ng dati. Hindi pa ito ganap pero totoo. Hindi pa ito tapos pero nagsisimula na. Kung ang larawang iyon ay tumama sa iyo, kung may bahagi sa loob mo na nakaramdam na parang may sumara at nagbukas sa iisang sandali, i-type mo ang mga salitang nakikita ko ito sa mga komento. Hayaan mong tumatak ang pagkilala sa mismong lugar na binuksan nito. Ang pagsulat niyan ay parang pagpapatibay na hindi ka na lang basta nakikinig, nakikilala mo na. I-type mo ito at pagkatapos ay bumalik ka sa akin at mula roon kailangan mong marinig ang isa pang katotohanan. Ang pagbabalik mo ay hindi isang listahan ng mga gawain. Hindi ka inilalayo para pag-urin ka ng mga patakaran. Ang hinihiling sa iyo ay pag-uwi sa kung ano ang matagal nang naroon ngunit hindi mo pa lubusang tinatahanan. Na hindi mo kailangang likhain mula sa wala ang tinatawag mong pagkilala sa sarili. Hindi mo kailangang magtayo ng bagong identidad mula sa pagkabalisa. Ang kailangan mo ay tumigil sandali sa pakikipag-away sa bahagi ng sarili mong nakakaalam na may higit pa. Kailangan mong payagan ng sariling makaramdam muli ng lupa sa ilalim ng paa, nang hindi pinapahintulutan ng takot ang bawat hakbang. May mga bagay kang matagal nang sinusubukang paghirapan na dapat sanang tinatanggap mo na, kapayapaan, linaw, pananahimik ng isip, tiwala na hindi kailangang ipilit sa bawat araw. Ang mga ito ay hindi gantimpala sa mas mahusay mong pagganap. Mga kaloob ang mga ito na mas nagiging malinaw kapag humihinto ka sa pag-iisip na kailangan mo munang maging ibang tao bago mo sila matanggap. Kaya sa halip na itulak ang sarili sa isa pang siklo ng pagkontrol, subukan mong gawin ang mas tahimik na pagbubukas. Umupo ka sa umaga na parang may tinatanggap ka na, hindi parang may hinahabol ka pa. Sa unang sandali ng araw, bago ka mahipo ng mga mensahe ng mundo, kilalanin mo na ang buhay mo ay hindi isang pagsusulit. May puwang dito para sa paghinga, sa pagtanggap, sa pag-usbong na hindi nakikiyang parang utang. At sa gitna ng lahat ng iyon, alagaan mo ang iyong pandinig sa mga maliliit na pananda. Hindi para habulin ang bawat tanda, kundi para maging mahinahon sa kung kailan may tumatawag sa loob mo.
Kapag may kapayapaan na dumarating ng walang ingay, tanggapin mo iyon. Kapag may hindi inaasahang lambot sa dibdib mo, huwag mo agad tapusin ang saysay nito. Minsan, ang pinakamahalagang paggalaw ay hindi nakikita ng iba, ngunit malinaw sa espiritong marunong makapansin. Ang pagiging tagapangalaga ng sarili mong daan ay hindi ibig sabihing ikaw ang nagtutulak ng lahat. Ibig sabihin nito, marunong kang tumanggap nang hindi agad nagdududa. Marunong kang maging matapat sa kung ano ang nararamdaman mo. Marunong kang tumahimik sa harap ng pahina bago magsulat ng isa na namang lumang takot. Ang pag-aalaga ay hindi pagsisikip. Ito ay pagbibigay ng espasyo sa totoo. At habang ginagawa mo yon, mapapansin mong may mga bahagi sa iyo na dati ay laging nakahanda sa laban ay unti-unting lumuluwag. Hindi sila nawawala, hindi sila kinokondena, natututo lang silang hindi laging manguna. At kapag hindi natakot ang unang nagsasalita, mas malinaw mong maririnig ang boses na matagal nang naghihintay sa ilalim nito. Kung ang mensaheng ito ay nagpatibay sa alam na ng espiritu mo, hayaan mong ang pag-like mo ay maging iyong amen ng walang salita. Hindi bilang sukatan, kundi bilang pagsang-ayon na ang ipinangalan dito ay ipinangalan ng tama. Huminga ka ulit. Huwag mong madaliin ang paglapit sa katotohanan ito. Hayaan mong manahimik sandali ang lahat ng nasa paligid mo. Minsan ang pinakamalalim na pag-unawa ay dumarating kapag hindi mo na sinusubukang hawakan ang bawat detalye. May isang tao sa buhay mo na biglang pumasok sa isip mo habang naririnig mo ito. Isang taong tahimik pero pagod na sa loob. Isang taong nagsisikap ng higit kaysa sa napapansin ng mga tao sa kanya. Isang taong may mukha ng panalangin na hindi niya binibigkas ng malakas, pero malinaw sa iyo kapag naalala mo siya. Kung may ganoong tao na lumitaw sa isipan mo, naroon na ang dahilan kung bakit kailangan mong ibahagi ito. Huwag mo itong ipadala bilang simpleng payo lamang. Ipadala mo ito bilang pag-abot, parang may dalang ilaw, papunta sa isang taong matagal nang nakatayo sa dilim na hindi napapansin ng iba. Ang mensaheng ito ay dumating sa iyo na parang appointment at maaari rin itong dumating sa kanila sa parehong paraan. Hindi ito marketing, ito ay pag-alalay. At ngayon, habang papalapit tayo sa pagtatakda ng lahat ng ito, kailangan mong marinig ang pamumuo ng isang kasunduan. Sa bawat senyales, sa bawat padron, sa bawat pagbabalik ng larawan ng punong iyon, may unti-unting nabubuo. Hindi ka hinuhubog para manatili sa dating hugis. Hinuhubog ka para tumanggap ng mas malawak na lupa. Bago tayo magsara, i-type mo ang mga salitang, "Ako ay handa" bilang pagtibay. Hindi bilang hiling, hindi bilang pangarap lamang, bilang kumpirmasyon. Ang kasunduan na tahimik na nabubuo sa pagitan ng langit at ng iyong pakikinig sa mga minutong ito ay kasunduang mabubuhay ka mula rito sa panahong ito. I-type mo ito ng dahan-dahan. Hayaan mong ang mga daliri mo ang gawin ang ginagawa na ng espiritu mo. Huminto ka ulit, sandali. Hayaan mong bumaba sa loob mo ang bigat at ang ginhawa ng magkasama. Hindi mo kailangang sagutin ang lahat ngayon. Kailangan mo lang kilalanin kung ano ang tinatawag sa iyo. Pagpalain ka na magkaroon ka ng pusong marunong makilala ang senyales at hindi matakot dito. Pagpalain ka na magkaroon ka ng panahong sapat ang katahimikan upang marinig ang katotohanan bago pa ito natatakpan ng ingay. Pagpalain ka na magkaroon ka ng lakas na hindi na laging humihingi ng pahintulot sa dating takot. Pagpalain ka na matutong tumanggap ng walang paghingi ng paumanhin sa iyong pagdating. Pagpalain ka na mabuksan ang mga bahagi mo na matagal nang nakasarado dahil inakala mong kailangan kang manatiling maliit. At ngayon, sa sandaling ito, sa iba't ibang sulok ng mundo, may mga puso ring nakikinig na kapareho ng sa iyo ang pagod, kapareho ng sa iyo ang katahimikan, kapareho ng sa iyo ang matagal ng paghihintay. Hindi ka nag-iisa sa sandaling ito.
Ang kinikilala mo ngayon ay kinikilala rin ng marami pang kaluluwa na hindi pa man nila maipaliwanag, alam nilang may binubuksan sa kanila ang mensaheng ito. Ako ay naglalagay ng kapayapaan sa ibabaw ng iyong katahimikan. Ako ay naglalagay ng liwanag sa ibabaw ng iyong paghihintay. Ako ay naglalagay ng pag-asa sa ibabaw ng lahat ng oras na inakala mong nawala. Ako ay naglalagay ng kumpirmasyon sa ibabaw ng mga senyales na matagal nang sumusunod sa iyo. At ako ay naglalagay ng pag-uwi sa ibabaw ng puso mong matagal nang gustong makauwi. Ito ay nakatakda. Hindi ka dapat nagmamadali sa pagtatapos ng sandaling ito dahil ang ilang pagsasara ay hindi basta sinasabi. Pinapahintulutan silang bumagsak sa loob mo ng dahan-dahan. Kaya manatili ka ng kaunti pa sa katahimikang ito at hayaan mong maramdaman mo na ang lahat ng sinabi ay hindi naglalaho kapag natapos ang boses. Nananatili ito. Kumakapit ito sa lugar na matagal nang naghihintay ng malinaw na pagpapatibay. May mga pagkakataon na ang tao ay naghahanap ng isang malaking himala, ngunit ang totoo, ang pinakadakilang galaw, ay nagsisimula sa pagtanggap. Kapag hindi mo na kailangang ipaglaban ang karapat-dapat mo sa bawat segundo, may bagong anyo ng lakas na lumalabas. Hindi ito maingay, hindi ito mapagmataas, pero ito ang lakas na hindi na nakatali sa lumang takot. Ito ang lakas na marunong huminga, marunong tumanggap, marunong tumigil sa paghingi ng paumanhin sa mismong pag-iral nito. At ngayon, kailangan mong makita ang isang simpleng katotohanan. Hindi ka pinapabigat ng buhay mo para lamang mapagod ka. Pinapakita nito ang mga bahagi na matagal mo nang kinikimkim upang sa wakas ay makilala mo kung saan talaga dapat dumaloy ang iyong lakas. Kapag nakita mo na ang dating pader ay isa palang pinto na matagal mong hindi tinitingnan, nababago ang lahat. Kapag nalaman mong ang pinanghahawakan mong limitasyon ay itinuro lamang ng panahon, hindi ng kapalaran, may bagong hangin na pumapasok sa loob mo. At sa hangin na iyon, may isang paanyaya. Hindi ito marahas, hindi ito naninindak. Tahimik itong dumadating at nagsasabing may mas malawak na buhay na nakalaan para sa iyo kaysa sa nabuhay mo sa takot. May mas malalim na kapayapaan kaysa sa naranasan mo sa labis na pagbabantay. May mas malinaw na pagtingin kaysa sa natutunan mong gamitin nung panahon na kailangan mong maging laging handa. Ang imbitasyon ngayon ay hindi para tumakbo. Para itong pag-uwi sa isang silid na matagal mo nang dapat pinasok. Kaya huwag mong sukatin ang sandaling ito ayon sa dami ng nangyari sa labas. Sukatin mo ito ayon sa paglilinaw sa loob. Minsan ang katawan ay napapahinga bago pa man mapansin ng isip ang pagbabago. Minsan ang puso ay tumitigil sa pagdududa bago pa magsalita ang bibig. At iyon ang unang tanda na totoo ang paglipat. Hindi kailangang mag-ingay ang pagbabago para maging tunay. Kailangan lamang nitong maglagay ng bagong katahimikan sa lugar na dating puno ng tensyon. Ang katahimikang iyon ang gusto kong manatili sa iyo habang tinatanggap mo ang mensaheng ito. Huwag mong itulak palabas ang naramdaman mo. Huwag mong sabihing masyado itong malalim para sa iyo. Ikaw ang pinag-uusapan dito. Ang pusong paulit-ulit na sinubukang magtiwala, ang isip na napagod sa pag-uunawa, ang kaluluwang matagal nang nakikisama sa lumang anyo ng paghihintay. Ang lahat ng ito ay hindi aksidente. Lahat ng ito ay may dahilan kung bakit ngayon mo lamang narinig ng ganito kalinaw. At sa dahilan na iyon, hindi ka na kailangang magpatuloy na parang wala kang narinig. Ang narinig mo ay paanyaya. Ang nakita mo ay pahiwatig. Ang naramdaman mo ay paggalaw ng isang bagay na matagal nang tahimik sa ilalim ng mga araw mo. Kaya sa halip na kumapit sa lumang paraan ng paghusga sa sarili, pumayag kang makita ang sarili mo bilang taong tinatawag pabalik sa pagkakahanay. Hindi iyon kahinaan, hindi iyon kahihiyan. Iyan ay biyaya ng pag-alala.
May mga dating pangungusap na sinabihan mo ang sarili mo na kailangan ng palitan. Hindi ko alam kung gaano katagal mo nang dala ang mga ito, pero alam ko na kapag ang isang paniniwala ay matagal nang inuulit, nagiging parang katotohanan ito kahit hindi naman talaga. Kaya ngayon, marahang bitawan mo ang lumang pahayag na nagsasabing kailangan mong maging mas maliit bago ka maging ligtas. Bitawan mo ang lumang pahayag na nagsasabing kailangan mo munang magdusa ng sapat bago ka tumanggap. Bitawan mo ang lumang pahayag na nagsasabing ang kapayapaan ay para lamang sa mga taong walang sugat. Hindi totoo ang mga iyon sa iyo. Ang totoo ay mas simple at mas malalim. Ikaw ay dinadala sa isang yugto kung saan ang iyong paghinga ay hindi na dapat lagi nakaawang sa takot. Ikaw ay dinadala sa isang yugto kung saan ang iyong isip ay hindi na laging nakatalikod sa hinaharap. Ikaw ay dinadala sa isang yugto kung saan ang puso mo ay maaari nang tumayo nang hindi sinusukat ang sarili sa dating sakit. At kung minsan, ang pinakamalakas na panalangin ay hindi ang may maraming salita. Ito ang tahimik na pagsang-ayon na handa ka ng maniwala ulit. Sa pagtanggap na iyon, may gumagalaw sa buong pagkatao mo. Ang pagkapit mo sa lumang anyo ay unti-unting lumuluwag. Ang luma mong pagtingin sa sarili ay unti-unting nawawalan ng awtoridad. Ang mga dating pasakit ay hindi na kasing bigat ng boses na dati nilang taglay. At hindi dahil nawala ang lahat ng alaala, kundi dahil nagbago ang sentro kung saan mo tinitingnan ang buhay mo. Kapag ang sentro ay kapayapaan, iba ang dating ng parehong kwento. Kapag ang sentro ay pagkilala, iba ang dating ng parehong sugat. Kaya hayaang maging lugar ang sandaling ito ng bagong sentro. Huwag mong ipilit na maging dati ka pa ring tao sa harap ng malinaw na pagtawag na ito. Hindi mo kailangang bumalik sa lumang kabisera ng takot. Maaari kang manatili sa bagong lupang ibinubukas sa iyo ng paunti-unti. Maaari kang matutong maghintay ng hindi nawawalan ng pag-asa. Maaari kang matutong tumanggap ng hindi nag-aalinlangan sa kabutihan. Maaari kang matutong manahimik ng hindi nangangahulugang sumuko ka. At kung sakaling may bahagi sa iyo